Po natin yung umpisa, including po yung video. Yung video na may mga sound effects pa na para talagang maladrama ang dating. At nais lang po na sana yung gumawa po sana ng video ay hindi po na-cut or na-splice. Napakita rin po sana kung paano naharas ang kapulisan habang isinasagawa po, no? Ang pag-aaresto o yung pagsiserve ng warrant of arrest kay dating Pangulong Duterte. Sa ating palagay, naging hindi kompleto, no? Yung paglalahad, lalong-lalo na sa video. Okay, sabi niya, bakit natin isinuko ang Pilipino ba o dating Pangulo? Ang dating sa isang dayuhan. Ito naman po ay nasa batas. RA 9851. Hindi po natin nilalabag ang anumang batas. Kung mayroon pong dapat na managot, katulad ng sinabi natin, hindi po ba dapat lamang na panagutin? Ang ginamit po na batas, ang RA 9851, nandun po na sinasabi na maaari nating isuko. O ulitin po natin to Doon sa Section 17, sinasabi po na to extradite or to surrender to the international court, if any, or to the state in relation with applicable extradition treaties, something like that. Maliwanag po, kahit po si Justice Carpio ay ipiniliwanag po ito na maaari po nating isurrender ang sinuman sa international court, ibig sabihin, hindi po tayo kailangan na mayroong treaty or extradition treaty na pag-uusapan. Basta ang nilagay po lamang doon ay to surrender to the international court. At yun lamang po ang tinutupad natin. Kasi yung mga iba nagtatanong bakit hindi daw binasa yung pinakadulo. Pero mapapansin niyo po, doon sa batas na yon, may nakalagay po, or to the state in application or applying the extradition treaties. Ibig sabihin, kapag ka sa state lang natin isusuko, saka natin gagamitin yung extradition treaties. Pero kapag to the international court, may comma . So walang condition doon. So we have to stick kung anong sinasabi ng batas.